ay kung napadaan po kayo dito kahapon sa simbahan, meron tayong tinatawag na simultaneous renewal sa worship ministry ng buong Vicariate. So yan po ay 7 simbahan sa loob ng ating Vicariato. So napag-isipan namin na sabi namin mga kaparian, parang masarap sa pakiramdam yung makita mo yung mga kasama mo sa ministry na nagre-renew ng kanilang tungkulin for this year and for the following year. Kaya dito po sa atin, sa St. Benedict, ang pumunta po dito ay mga sakristan. Ang dami po nila. Almost 250 na mga sakristan yung nandito. Meron silang formation ng umaga, and then meron silang misa ng tanghali, followed by lunch, and then a little program in the afternoon. No? Dapat sana meron kaming procession para sa pagtanggap doon sa relic ni St. Tarcisius, pero nung 11:30 ng umaga, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ano? Sabi ko nga sa mga bata, blessing yan. Blessing yan ni Lord. Ayaw niya tayong pagprosesyonin kasi meron siyang ibang plano para sa atin. So, sa ibang parokya, nandun yung mga lectors on commentators, yung mga lay ministers natin, yung MBG, yung greeters, yung ating mga choir, ay nasa iba-ibang mga parokya. Kaya nakakatuwa po yung experience kasi it shows the unity and also being together ng mga ministry na ito. So, kahapon ay isa po sa mga homily ko kahapon nung nandito kami ng mga sakristan is The Life of St. Tarcisius. So, itong batang ito ay very young, but he loves the Eucharist. No? Napakahalaga sa kanya ang banal na misa. And para siyang lay minister itong si St. Tarcisius. Kasi nung panahon na yon ay ang mga adult bawal bumisita doon sa mga Kristiyano kasi mahuhuli sila. Pero kapag bata ang inutusan mo, hindi sila mag-aakala na siya ay may daladalang katawan at dugo ng ating Panginoon. So yun ang naging pagmamahal ni St. Tarcisius sa mga Kristiyano, na sa kanyang murang edad, ang ginawa niya ay siya yung nagdadala ng communion doon sa mga Christians. No, nung panahon na ang Kristyanismo ay hindi pa masyadong tanggap. And ang nangyari, noong siya ay nalaman na may ginagawa siyang ganon, siya ay pinatay. No? Siya ay pinatay. At ang miracle doon, kung bakit siya naging santo, yung kanyang hinahawakang hostya ay naging parte ng kanyang katawan na pumasok sa kanyang laman. And I think doon mo makikita yung love that developed between God and St. Tarcisius at that very young age because he loves the Lord so much. Alam mo ang mga miracles, mga Eucharistic miracles, ang dami na mga Eucharistic miracles. Pero sabi nga ng Panginoon, huwag kayong masyadong nagfo-focus doon sa mga miracles na yon. Kasi pwedeng yung mga miracles na yon ay i-deviate tayo kung ano yung totoo. Ano yung totoo? Kasi even the devil can create miracles. Kaya nga, kung titingnan nyo dito sa simbahang Katoliko, ang daming mga apparitions na si ganito, ganyan, may nakita sila, yung hostya, ganyan. Pero ang simbahan, very, very careful in acknowledging and pronouncing that's that authentic miracle. Alam niyo ba yung nangyari sa Lipa? Yung Our Lady of Mediatrix, no? So, ang nangyari is meron po yung tinatawag na yung rose petals, na merong mga images doon sa roses, doon sa petals ng roses. And doon nga, kung pupunta kayo doon sa Our Lady of Mount Carmel, no? Mga Carmelites, ay doon nangyari yung tinatawag ng miracles. So, naniniwala, merong isang bishop na talagang i-promote niya itong apparitions na ito. But only last year,
I think, or the year before that, that Rome has finally said something. Sabi niya, it's not authentic. No? So for how many years na talagang tiningnan nila, talagang in-investigate nila, pag sinabi ng simbahan na hindi, hindi. No? Pero, masasabi natin na yung mga tagalipa hindi yan titigil. Siyempre, kung sino yung mga naka-experience, hindi yan titigil. So, ikukan nila ulit, ilalaban nila ulit yan, na talagang isang authentic. And of course, makikita natin kung paano gumalaw ang simbahan. Kasi may mga ganun na nangyari. Sinabi ng simbahan na hindi, and then may mga other miracles that happens to the point na ni-recognize na rin. So, ang simbahan very careful sa mga ganyan. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi pwedeng, halimbawa, meron tayong mga places of devotions dito sa Pilipinas. Ano yung mga lugar kung saan maraming taong pumupunta? Saan? Manawag. Saan pa? Quiapo. Saan? Antipolo. Saan pa? Padre Pio. Yan, yung mga yan. Para bang, sa isip ng mga tao, pag pumunta ako doon, parang mas malapit ang Diyos doon sa mga lugar na yon. Yun yung paniniwala o kaya feelings nila. Na pag pumunta ako sa Quiapo, ay mas maraming mga prayers ang natutupad o pinagkakalooban ng Diyos kasi nasa Quiapo ako. No? O kaya sa Baclaran ako, healing naman dito sa Padre Pio. Yan po yung hindi gusto ng ating simbahan. And even Jesus. No? Diba si Jesus nung nagpapagaling siya, ang lagi niya sinasabi, huwag niyo ipagsasabi ito. No? Kasi maaring ma-associate mo yung miracles, yung healing sa isang lugar. But in reality is when there is a celebration of the Mass, miracles is already happening. The greatest miracles that could happen in one place is the celebration of the Mass. Kasi bakit ito yung pinakamalaking milagro na nangyayari? Unang-una, my brothers and sisters, ito lamang yung sinasabi nating selebrasyon kung saan ang langit at lupa ay nagiging iisa. No? When heaven meets earth here in this Eucharistic table. It is only in this sacrament where the real body and blood of Jesus is manifested. No? Dito sa misang ito. Yung hinihiling natin na mga papagalingin mo ako, Panginoon, sa ganito, pagaling mo. Sabi ni Jesus, yes, I will do that, but that is not the most important thing in your life. Ang sabi ng Panginoon, ang pinaka-importante sa buhay ninyo is your salvation. Sabi ni Jesus, I came here to save you. No? Yung healing, secondary lang yan. Pero the most important thing is the salvation of our souls. That can happen when there is a celebration of Mass anywhere. Kahit saan. No? Kahit saan. Kaya, my brothers and sisters, itong misa, which is yun yung ating pagbasa ngayon, sabi ni Elijah, doon sa first reading, sabi niya, enough, tama na. Sabi niya ganyan, dami ko na problema. No, hindi ko na kaya to. Kaninang umaga, may nakita ko sa Facebook, sabi niya, I want peace. Sabi ganyan, ang gulo-gulo na ng buhay ko. No? So, ang mga tao, alam nyo, mga tao minsan, pagod na sa buhay. When I say pagod sa buhay, it's either pagod na silang magmahal, pagod na silang umunawa, pagod na silang mag-provide. No? Minsan nakakapagod talaga yung ganun. Lalo na kapag wala kang masyadong natatanggap pabalik. Hindi na-appreciate yung ginagawa mo. Instead na magpasalamat sila sa'yo, as if parang kulang pa yung pinagkaloob mo. Nakakapagod. No? My brothers and sisters. Kaya, ang Panginoon, He knows that. Alam niya. Kaya sabi nga niya sa mga disipulo niya,
when they were so busy feeding, healing, ang sabi niya, come. Sabi niya, let's go out in a quiet place and rest for a while. No? This is your resting place. Itong misa na ito is the place where you don't need to do anything to experience love. Because God, in His glory, in His kindness, in His mercy, loves us unconditionally, especially when we attend the Holy Mass. Yan po ito yung nakukuha natin pag tayo pumupunta sa bawat misa na inatendan natin. God, as if, alam mo pag ako'y nagsisimba, ang image sa akin is the image of the prodigal son. Kung saan ang ama ay he's so happy. No, he's so happy to welcome us. Sinasabi ng ama is, I'm glad that you're back. No? Alam ko yung mga pinaggagawa mo sa loob ng 6 days. But sabi ng ama, doesn't matter. Ang mahalaga is you're here again. So every time that you come to Mass, God is so happy because you want to be with Him. You make that decision to be with Him. And especially, kapag mamaya sinasabi ng Panginoon, listen to my word. Itong mga words ng ating Panginoon is, there are two kinds. Itong mga pagbasa natin, it can challenge us. Tina-challenge niya tayo para maging mabuting Kristiyano at tao. Or, it will console us. Kasi alam natin na tayo ay nahihirapan at napapagod sa buhay. No? Ito yung mga salita ng Diyos. God is always doing that every Sunday. Na sana sinasabi ng Panginoon, marinig mo anak yung boses ko sa misa. No? Marinig mo na concerned din ako sa kapakanan mo. Marinig mo na alam ko ang iyong pinagdadaanan. And sana ma-realize mo na meron akong ginagawang pagtulong sa iyo, lingid sa iyong kaalaman. Yun po yung the greatest love because God is doing something that we cannot understand and sometimes we are not even aware. So yun yung salita ng Diyos. And of course, hindi lang sabi ng Panginoon, hindi lang ako puro salita, no? Kasi minsan sabi nga nila is nakakapagod na makinig sa salita. Sabi ng Panginoon, sana gawa naman, no? No? Action naman. Hindi lang puro dada. Sabi ng Panginoon, yes, hindi lang ako puro salita, I will do it for you in action. At sa paanong paraan? When you receive Jesus. Because that is the greatest expression of the Father's love for us when He allows Jesus to become food for us. Kasi sinasabi ng ating Panginoon, God the Father is saying, gusto kong lagi tayong magkasama sa pamamagitan ng pagbibigay ko sa iyo sa aking anak. Na kahit saan ka magpunta, you're always with me. No? You're always with me because you are with my Son all the time. No? All the time. So, my brothers and sisters, the Holy Mass is the center of our faith. No? It's the center of our faith. Kaya, yung mga mahal nyo sa buhay, ay kulitin ninyo. Kulitin ninyo kung hindi sila nagsisimba. Sabihin ninyo, anak, 1 oras lang sa loob ng 1 linggo na gusto kang makasama ng Diyos. Hindi mo ba kaya itong ipagkaloob sa Kanya? Pag sinabi nilang, minsan may mga batang hindi nagsasalita, no? Okay, sabi nila, doon sa kanila ako, may hapon na lang, ganyan. Basta, make sure that on that Sunday, they will go to Mass. Kasi, para sa'yo, the most important thing for you is the salvation of their soul. No? Kayong mga parents, gusto niyo bang nandun kayo sa langit tapos yung anak ninyo wala? No? Sila yung pinaka-importanteng tao sa buhay ninyo. No? Kumbaga parang, yes, andito na ako sa langit. And yan, makita mo, asan yung mga anak ko?
and you won't see them anymore. I think you will be very sad. So, dito pa lang, no? Isipin ninyo yung buhay ninyo doon. That you're still a family together in the presence of God. So save their soul by inviting them to come to the Holy Mass. Kahit na sabihin nilang hindi nila naintindihan, sabihin nila yung mga bata, ang boring naman ng misa. Paulit-ulit. Ganun ng ganun every Sunday. Sabihin mo sa kanila, anak, kahit na hindi mo naintindihan, kahit yan boring, ay malaking tulong yan sa'yo. Maaring hindi sa ngayon, pero later on, makikita mo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. So my brothers and sisters, as we come together into this Holy Mass once again, let us embrace Jesus in His holiness and His goodness and mercy, that He loves us and He is really wanting to have that communion with us. Amen. Together, let us profess our Trinitarian faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. God's love abounds for us. Let us now pray to God our Father to manifest His love for us as we plead to Him with confidence. Listen to your people, O Lord. Listen to your people, O Lord. For Pope Francis, our bishop, priests, and deacons, may they be faithful in their commitment to God, to His people. May they lead the Church toward a deeper desire for eternal life. We pray. Listen to your people, O Lord. For government and civil leaders, may they be zealous in their work of justice and peace to achieve God's plan for the world. We pray. Listen to your people, O Lord. For all the faithful, may we find